80,500. Magkano ngayon yung pondo mo? 80,500 pesos. Lugi pa kaya kayo yan? Hindi na, sabi sa akin, hindi na. Di ba? Ano ba maganda? Pag kayo po ay naging diamond dito, magka-qualify kayo sa profit sharing. Hindi naman kayo may-ari ng kumpanya, pero bibigyan kayo ng share ng may-ari sa kita niya, buwan-buwan habang buhay pa. Bakit niya ginawa yun? Para alagaan po natin yung kumpanya na parang atin. Ano po maganda, ladies and gentlemen, pwede niyo yung pamana yung negosyo. May nangyari sa akin. Mamanahin ng asawa ko yung posisyon ko, yung kita ko, at saka yung grupo ko. Namatay yung asawa ko, maling ibigay sa anak ko. Pag namatay yung anak ko, maling ibigay sa aking apo. And so forth and so on. Nakakita na ba kayo ng negosyo ganito maganda? Wala pa. Hindi nyo magkano kapital? 2,500 or 800, tama? Alam niyo po, ako po ay isang civil engineer by profession. Alam niyo ba kung bakit ako kumuha ng civil engineering? Kasi mahirap lang po kami. Sabi ng nanay tatay ko, anak, mag-aral ka ng mabuti. Aasa mo yung grado mo. If you become a civil engineer, makakita ka ng magandang trabaho. Sa sweldo ka na mahusay, makakapag-ipon ka ng pera, tapos lahat ng pangarap mo, makukuha mo. Now, ladies and gentlemen, nakakita naman ako ng trabaho after 2 years. Isang buwan ko lang nagamit ang lisensya ko kasi sa ismi lang ang sweldo ko. Ano naman ginawa ko? Dahil ang orientation ko po magtrabaho, naghanap ako ng trabaho. Ano yun? Ahente po ako ng gamot ng Unilab for 10 years. And on my 10th year, ladies and gentlemen, ito po yung aking income. Papabasa ko sa isa sa inyo. Okay? Pakibasa naman, pakilakas mo lang para marinig nilang magkano kinikita ko annually. 427,420. Yung 427,000 a year, sa palagay nyo, malaki o maliit na sweldo? Malaki. Malaki. Galing din talaga bakit? Kung si sweldo ang nila 20,000 naman, 240,000 a year lang yan. So sabi ng mga kaibigan ko, Osler, bobo ka! Sabi ko, bakit? Kasi ang dami-dami naghahanap ng trabaho, ikaw ang laki-laki na sweldo mo, iniwan mo ba? Sabi ko, hindi ako bobo. Wise ako. Bakit? I like to praise God. Why? 1 year and 2 months after na sumali ako sa DXN, that was exactly July 2001. Magkano yung blessing ng Panginoon sa akin? 429,810. Pagka-August, income ka. 393,393. Pagka-September, magkano? 430,013. Pagka-October, magkano? 413,922. Ladies and gentlemen, the reason is very obvious. Kaya po ako nandito sa DXM dahil ang kinikita ko po sa isang taon noon, kinikita ko lang ng isang buwan ngayon. Hindi po sila po gusto nyo. Alam niyo kung bakit magpula-pula yung cheeks ko? Kasi yung asawa ko po, halik sa akin. Nilili ko na ko, yes dear, ano kailangan mo? Bakit? Ang una ko niligado sa kanya, year 2001, Mother's Day, a brand new Starex van. Alam niyo, last year, birthday siya, alam niyo yung binigay ko sa kanya? Binigyan ko siya ng brand new Trailblazer SUV. Now, sabi ng mga kaibigan ko, kasi talagang yapang mo naman. Hindi ako mayapang. Magiging mayapang lang po ako kung hindi totoo sinasabi ko sa inyo. Eh, totoo, hindi ako mayapang. Tama? Kaya ayaw niyo pa ay bakit kinikwento mo ba? Ganun na ako Pilipino eh. Dahil ito kinikwento. Because I'd like to inspire all of you. Why? Kung nangyari po sa akin ito, pwede rin mangyari sa inyo. Di ba? Osler, baka nagtsambahan mo lang yan. Kasi ikaw, ahente, civil engineer ka pa, magaling ka pa magsalita. Ladies and gentlemen, hindi ko po ito nagtsambahan. Bakit? Meron po akong kaibigan na pangalan, si Tam Perelio. Si Tam Perelio po, high school graduate, welder. Magkano may ang kinikita ni Tam Perelio buwan-buwan? 156,529. Welder. Meron po akong kasama, si Arnel Francisco, traffic aid, kumikita po ng 60 to 100,000 naman. Yeah. Ito, security guard, kaibigan ko po, si Mr. Larry Basco, dating security guard, magkano iha kinikita buwan-buwan? 45,000. Dating gwardiya. Ito po, photographer, kumikita po ng 20 mil buwan-buwan. Si Tirso ang gilimutan o Sambuang kasi. Now, ladies and gentlemen, nakita nyo kanina si Jerry Gablanca. Nakita nyo si Noel Cornel. Pinakita ko sa inyo kanina si Gina Jesco Katulong. Si Noel Odiguero. Si Jerry Grade 1. So kung sa tingin nyo natsambahan ko ngayon, paano naman yung mga tao na yun? Kaya ayaw nyo talagang patalo. Bakit yumaman sila Oscar? Simple lang ang sagot. Kasi pumasa po sila sa 5 requirements namin. Ano yun? 18 years old and above na sila. Marunong silang magsilinggo. Marunong maligo. Marunong uminom ng kape at paglaba. Now, tanungin ko nga kayong lahat. Pumasa ba kayo sa requirements namin? Yes. Alampakan niyo yung sarili ko eh. Maybe some of you are still in doubt right now. Nagdududa pa rin.
Okay lang naman po yan. Bakit ganyan rin naman ako dati? Mas grabe pa ako sa inyo. Grabe ako magduda eh. Pero I would like to challenge everybody who is in doubt right now. Ina-challenge ko po kayo. Ano kaya ang mas magandang sabihin nyo sa akin 5 years from now? Mas maganda kaya sabihin nyo ganito? Osler, maraming salamat. Dahil noong November 13, nakinig ako sa business opportunity na pinakita mo, Osler. Naniwala ako. At Osler, tingnan mo naman ang nangyayari sa akin. Ang sasakyan ko ngayon, Mercedes Benz na. Osler, halika. Magmerienda muna tayo sa loob ng mansion ko. Alam mo, Osler, lahat ng anak ko nag-aaral sa Ateneo. Wala na akong utang at bakasyon kami ng bakasyon every year sa Hong Kong. At Osler, napakarami kong oras sa aking pamilya. Or, eto sasabihin mo sa akin, Osler, saya nga, oy. Sana sumabay na ako sa iyo. Mayaman na rin sana ako ngayon. Dasal tayo ng dasal sa Panginoon. Ewan mo lang kung pareho tayo ng dasal noon. Ganito kasi ako magdasal noon. Tingnan niyo kung makaka-relate kayo sa akin. Ganito ako magdasal dati. Lord, pagod na ako sa buhay ng hirap. Lord, kailan na darating yung insaktong oportunidad para mabago ko po ang takbo ng buhay namin? Ang sakit po ng Pilipino ito. Dasal tayo ng dasal sa Panginoon natin. Sinagot naman tayo ng Panginoon. Pinadalahan tayo ng salbabida. Pero ayaw na ayaw natin kunin yung salbabida. Alam niyo kung bakit? Ang hinihintay po nating dumating barko. That ship will never come. Yung Diyos po gumagamit ng instrumento. Did it ever occur to you, ladies and gentlemen, na ang ginamit na Panginoon na instrumento ngayon para maabot mo lahat ng pangarap mo, yung kaibigan mong nag-imbita sa'yo? Kaya pasalamatan niyo sila, ladies and gentlemen. I never believe in coincidences. I always believe in the perfect time that the Lord would like to bless us. Now, ladies and gentlemen, I'd like to end the presentation with a story. This is about a wise man and a little child. Meron po isang bata na nagtanong sa isang matanda. Sabi niya, Manong, meron po akong hawak-hawak na ibon sa aking kamay. Ang ipagagawa ko lang po sa inyo, Manong, pahuhulaan ko lang po, kung yung hawak kong ibon, buhay o patay. Alam niyo sabi ng matanda sa bata? Alam mo na, yung pinagagawa ko sa akin napakahirap. Sabi ng bata, bakit po? Kasi kung sasabihin ko sa inyo, na ang hawak-hawak kong ibon ay patay. Ang gagawin ko lang ay pakakawalan mo yan at malilipa rin. At pag sinabi ko naman sa iyo, anak, na ang hawak-hawak kong ibon ay buhay, dudurugin mo sa iyong mga kamay ang ibong iyon hanggang sa siya ay mamatay. Dahil anak, ang buhay ng ibon o yung kinabukasan ng ibon nasa sa iyong mga kamay. Ladies and gentlemen, the future is in your hands. Ladies and gentlemen, kahit na na-excite po kayo ngayon, at hindi po kayo matulog ng 3 buwan, pero yung excitement po natin, hindi po natin haluan ng aksyon, I'd like to guarantee you one thing. Nothing new will happen to your life. Wala akong pagbabagong mangyayari sa buhay natin. I would like to ask you this question. Sino ba sa inyo ang gustong magbago ang buhay? Pakitaas ang naman. Dito naman. Lahat naman tayo eh. What's my point, ladies and gentlemen? If you are really serious about doing this business because you'd like to change the way you live, if you really want to achieve everything you have, wag po natin gawin itong DXN next month. Wag po natin gawin itong DXN next week. Wag po bukas. Ngayon. Dito lang po tayo. I'd like to thank you. You're a very wonderful audience. See you in this business.